Okay, so let's makihalubilo tayo dito sa drama ng dalawang fitness influencer na si SmartFit at saka itong si Kiffy Man. Si Kiffy Man kasi more on gym memes or comedy gym yung kanyang content. Pero fitness influencer din siya. Si SmartFit naman para siyang si Jeff Nippard yung style niya. So pakinggan natin. Since marami natatanong bakit ko nasabing kupal si Kiffy Man, bibigyan ko kayo ng isang rason. Bakit? Isang rason lang out of multiple reasons. Okay. Isa sa reason kung bakit dumistansya kami sa kanya is siya yung typical basurang manyakis na tao. Grabe Ano ko naman. nasabi? Hindi ko napapangalanan. Pero Okay, so guys, yung mga ganitong kasi dati kasi magkaibigan sila ata sila ng personal. Pero yung mga ganito kasing accusations, whether it's true or false, it's damaging to the reputation of the person. Now, if meron kang gustong sabihin na ganyan, I would suggest na sabihin mo privately. Tawagan mo, tsaka mo murahin or sigawan. Pero yung ganito na ipapost mo pa, whether tama ka or mali ka, yung publishing aspect kasi may ng pagsasalita natin or ng language has laws that protects a person from that kind of mga sinasabi. Now, in fairness naman kay SmartFit, hindi lang si SmartFit yung nagsabi niyan. Mamaya paparinig ko sa inyo lahat. Tuloy natin. may naging ex siya na sinishare niya sa amin bigla yung intimate photos and videos nila. Oh. Imagine mo yun, finiflex mo yun sa ibang tao na para bang nakakadagdag ng pagkalalaki mo. So, of course, we cannot prove that, 'di ba? Kasi hindi naman natin alam kung kung totoo 'yan or hindi. Ang sasuggest ko kay SmartFit, okay na yung storya na 'yan. Huwag mo nang dagdagan. Kunyari, baka kasi hamunin ni Kiffy Man na, sige nga, totoo, hindi naman totoo 'yan eh. Tapos tatawagin ka ng kung ano-ano ng fans mo. Huwag ka magpapabuyo sa mga fans na dapat sinabi mo na lang na difference. Kung ako yung nasa sitwasyon ni SmartFit, sasabihin ko na lang, ayaw na namin ma-associate kay Kiffy Man dahil toxic. Tapos, hindi ko na didetalyahan kasi sometimes yung detalye kasi it might be damaging dun sa kabilang panig. So gets mo to. Kahit nasabihin nating totoo siya, pero kung damaging pa rin sa reputation ng isang tao, lalong-lalo na yan, it happened privately, 'di ba? May private na hindi yan alam ng public, 'di ba? And yung problema, what if what if okay lang dun sa babae na i-share niya yung photos niya sa inyo, 'di ba? Pwede ganoon eh, or pwede ring hindi, 'di ba? Pagka hindi, edi yari siya dun sa babae. So the best siguro na ginawa mo, tol, kung concern ka talaga dun sa quote-unquote kabastusan ni Kiffy Man, then you should have told the girl first na sineshare yung photos nyo para yung babae ang magreklamo sa tamang proseso kay Kiffy Man. Dapat ganun yung process eh. Kasi eto, ang nangyari, alam na namin lahat. So, yung iba, yung matatalinong netizens dyan, malamang, hindi titignan lahat ng naging girlfriend ni Kiffy Man in the past, di ba? Tapos sabay, narinig mo na ba yung sinabi ni SmartFit? Yun lang. Diba? So, alam mo yun, lalo lang lalaki yung gulo kasi pagka meron kayong mga beef sa inyong dalawa, tapos yung mga personals nyo, linalabas nyo online. Diba? I suggest na wag nyong gawin yan. Okay. Yun, in the first place, for your eyes only lang yun. Kung nakaya niyang gawin yun sa babae na minahal niya dati, how much more sa tropa niya? Tropa lang yun eh. Pero, ang point dito kasi, hindi kasi natin alam yung details lahat niyan. Kung bakit siya nagsha-share ng ganun. Okay. Anyway, punta tayo naman. Dito naman tayo sa kabilang parlor. Kaya ka lang naman tinotropa niya kasi gusto niya yung benefit. Di ba gusto nga niya kapag ka nililibre mo siya pati yung asawa niya pag lumalabas kayo? Ano yung sinasabi niya? Mas okay na yung maging kupal kaysa yung banal-banalan sa social media pero ang lakas magmariwana. Oh my God. So, dito naman, inaccuse niya ng addiction or paggamit ng hindi addiction, pinagbabawal na droga. Na marijuana, di ba? Pinagbabawal yon. So, ina-accuse niya, kung sino man yung ina-accuse niya na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Dito, nag-share ng intimate photos. Dito naman, nagmamariwana, di ba? So, ano yung nadadamage dyan sa inyong dalawa sa pagsasalita nyo dyan? Di ba kayong dalawa lang din yung reputational harm na tinatawag? So,
kung ako sa inyo, tigil nyo na yan, tol. Mag-usap na lang kayo, tapos doon kayo magmurahan sa telepono. Pwede naman yun, di ba? Huwag nyo lang i-record, tas i-post kasi illegal yun. Kitang-kita mo naman sa iPad mo, tol. Tinaig mo pa si Michael. Wake the fuck up! Di ba? So, mali eh. Tas eto naman, mukhang mangga versus mangga. Okay, so I think nagpaparinigan na sila eh. Okay, tapos after nyan, sumagot ulit tong si Kiffy Man. Okay, si Smartfit. Pakinggan natin. Okay na yung maging kupal kaysa yung banal-banalan sa social media pero ang lakas magmariwana. Kitang-kita mo naman sa iPad mo, tol. Tinaig mo pa si Michael. Address natin yung allegations niya. Ito yung tsura ko nung 2024 up to early 2025. Lahat ng bisyo ata nasubukan ko sa time frame na yan. At masasabi kong ito yung Okay, so inaamin niya na nagbisyo siya. Na totoo yung sinasabi ni Kiffy Man, okay? Alright, so ba't mo inamin? Pero sige lang. naging peak ng social media hype ko. Kumikita na ako ng maraming pera Okay. at napasama sa maling barkada. Naaalala nyo ba yung sinabi ko sa previous video ko na nadaanan ko na yung quantity of friends versus quality of friends? Yun yung ibig kong sabihin. Hindi ko sinasabing malinis ako. Never did I claim na banal ako. I've done stupid shit in the past. Okay. Ang dami kong issues dati that I'm not proud of. Okay, so ano yung kasi 2 minutes pa tong video na to eh pag tinignan mo rito eh. Okay na doon eh, dapat nag-stop na siya doon eh. Okay, pero sige lang. Pero bilang content creator, mabigat ang role ko, mabigat ang role mo sa pag-influence ng mga taong nanonood sa'yo. Correct. Kasi ang influencer kasi, ganito kasi ang epekto ng influence. Even if you are not actively trying to change or persuade people, yung pag nakita lang nila, it's going, yung may chance na mag-iba yung ugali ng tao na yun. I think yun yung paradigm na ginamit ni Albert Bandura sa social learning theory niya. Favorite ko yun eh kasi nakikita ko in action lalong-lalo na dun sa mga sikat na influencer. Kunyari, best example nito sila sino to? Sila yung sa mga sa ML yung mga influencer doon. Yung punto nila, yung or kunyari may si Doggy yung nagpauso ng Sando Gang. So, yung influence niya na yon, kahit hindi niya actively tinatry na sabihin mo yung Sando Gang, sinasabi mo yung Sando Gang or yung salitang Lodi, 'di ba? Yung idol, yung hindi nila actively na sinasabi na gagayahin mo sila pero nagagaya mo sila. 'Di ba? Napaka-involuntary nun kasi nga that is how influence work. Walang control. Merong times na miski hindi mo kontrolin yung tao, magagaya at magagaya ka niya. So, it's better na you become a good influencer rather than a bad influencer, 'di ba? Lalong-lalo na pag may platform ka. Okay? Tuloy natin. And I will not let my previous mistakes define who I am today or who I will be in the future. Okay. Kaya nga ako gumagawa ng Parang Miss videos to Universe help ang answer niya. educate people about fitness and motivation to do better every single day in life at iwasan ang mga lang kwentang circle of friends. At bisyo is because I learned everything the hard way. Okay. So going back sa'yo, naalala mo ba? Sana doon na lang eh, okay na yun eh. Pero syempre, hindi naman papapigil yung dalawang to. Nung Okay. invite kayo ni Kuya B ng event Alright. sa Isabela. Oh, ano Marami nangyari? kayong content creator na inimbita doon. At isa sa nakasama nyo ay magjowa din na nagko-content. Nalala mo yun? Nako, paano yan? Kasi usually yung mga invitation na yan sa influencer, may ilan-ilan lang naman yan, hindi naman yan na sobrang laki. So kung magjowa yan, edi na-narrow down nyo na naman, okay? Sabi mo kay Kuya B, Okay. nung kayo na lang dalawa, and I quote, Oh, sarap ni ano Kuya B, what if sulutin ko yan sa jowa Okay. niya? Sa araw lang tirahin ko. so again, that's reputational harm na naman yan kay dito kay Kiffy Man. Kaso ang point kasi diyan, that is a personal detail na well, ganun talaga. Alala mo ba yun? Kaya kami umiiwas sa'yo.
Kasi the more na nakasama ka namin, the more na nakikita namin yung pagkakupal mo. Dapat kasi nag-start na lang siya na toxic kasi si Kiffy man, tapos hindi niya na dinetalye. Again, doon yun yung stand ko doon kasi yung mga ganyan kasi halimbawa, sinabi ni Kiffy man ng pabiro lang yun, kao naman ano lang yun, yung machismo lang yun. Parang ganun, pwede niyang sabihin yun or i-deny niya, na sabihin, wala akong sinabing ganyan na gumagawa ka ng storya. Paano yun? Paano natin ilalaban yun? Na pag dininay niya totally, di ba? So, pwedeng ganun maraming posibleng angle yan So, kapag meron kang personal knowledge sa isang tao, lalong-lalo na hindi ka aya-aya, just keep it to yourself or kumprontahin mo yung tao directly. Na message mo, pwede naman. Tawagan mo, pwede naman, di ba? Lalong-lalo na kung dati silang magkaibigan. Ang point kasi doon, yung mga ganito kasi, it will never end well for any parties involved. Promise ko sa inyo. Tuloy. Kung kaya mong pag-isipan ng pagnanasa ng ibang tao, di namin alam na pag-isipan mo rin ng pagnanasa yung mga asawa namin, di ba? Grabe naman. Ang dami nga mababae nag-message sa akin na minaniak mo. Pero sa Grabe naman. ibang video na yun, kung gusto mo ng part 3. Again, hindi ako nagpapakabanal. Hindi ako nagpapakalinis sa content ko. I did stupid shit in the past that I regret, and I'm doing my best to create a positive impact sa content ko and provide actual value sa mga nanonood. Yan ba yung ganyan? Gano'n naman yata yung content nila Yung paano, yung... Anyway, next naman sino naman? Etong si Kiffy man. I will not let my ako gumagawa. Yun naman pala eh. So I will not let my past dictate who I am today because the past is not who I am from what I am today. No, what I am today is not me from the past. Ayan tingnan mo tong, kunyari, etong isang fan niya, si Giancarlo, hindi talaga nila gets humor mo, tol. Well, baka kasi nga ganun yung humor niya. I'm not sure kung paano niya kasi sinabi yon, di ba? Kung sinasabi niya na hindi na siya, kasi essentially sinasabi niya na nagbago na siya yun yung sinasabi niya O, lahat tayo pwede magbago. Di ba? Wake the fuck up. Also, I'm a content creator. Content creator, yeah? So ang sinasabi niya yung ibang ginagawa niya sa internet is just content lang. So, well, ang akin lang, sana tuldukan nyo na kasi magkaibigan naman kayo dati. Tuldukan nyo na ngayon, tapos move on na kayo. Kasi the more kasi na magdadwell kayo dun sa mga nakaraan nyo, the more na maghuhukayan kayo ng mga nangyari in the past na hindi alam nyo personally sa isa't isa. It will never end well for any of you guys. Baka mamali, baka, di ba, baka magkademandahan sa huli, wag na. Kung ako sa inyo, stop na, di ba? Balik na lang kayo uli dun sa mga ginagawa niyong content. Si Kiffy man, magaling siyang magpatawa. Si SmartFit naman, yung mga motivational motivational at saka yung mga science-based na pagtuturo ng pagbubuhat, di ba? So doon na lang tayo. Okay? So suggestion lang naman. Yun lang naman po, gege mga